Akala ko sa Pilipinas ko lang maranasan yung ganitong sitwasyon ng kawalan. Hindi ko akalain na kahit pala nandito na ako sa abroad, malaki na ang kinikita kumpara noong nagtatrabaho pa ako sa Pilipinas. Nararanasan ko pa rin ang mawalan. Totoo nga na kapag lumalaki na yung kita, lumalaki din yung gastusin. So ngayong araw guys, isasama ko kayo. Pupunta tayo sa malaking ospital para magpatingin sa doktor at para magpa-x-ray na din sa baldado kong likod. Actually pinag-iisipan ko to kung kailangan ko ba talagang i-post or sabihin sa video na to. Pero dahil gusto kong iparinig at sabihin sa mga taong nagtatampo sa akin kapag hindi ko pinapansin tuwing lumalapit sila sa akin, yung mga nanghihiram na akala nila marami na akong naipon at naging madamot na ako. Naku po, malalaman nyo dito sa video na to kung bakit. So ayun na nga, bago ako nakiusap sa cashier na kung pwede sa pagbalik ko na lang bayaran yung kulang, syempre mauna muna tayo magpatingin sa doktor. Yun lang naman ginawa sa akin guys, kinakapa lang ng doktor yung parte ng likod ko kung alin dun yung masakit. Tapos konting Q&A lang, kung may chance pa ba kayong magkakabalikan. Ay teka lang guys hindi yata kasama sa script ko to. What? Then pagkatapos nung tanungin ako, proceed na ako agad sa x-ray room. Pero hindi siya ganun kadali kasi maraming nakapila at kailangan kong maghintay na tawagin. Mga 1 oras din guys bago ako tinawag. So hindi ko na nakuhanan yung pangyayari sa loob kasi bawal nga daw mag-cellphone. And after ko ma-x-ray, bumalik na naman ako sa doktor para ipaliwanag sa akin ang nangyari nga sa likod ko. At ayon sa doktor, nagkaroon daw ako ng hernia na kung saan base sa paliwanag ni Doc ay may part ng ko na halos magkalapit na. Yun daw ang nagiging sanhi ng pagkirot at matinding sakit ng likod ko. At dahil doon, kailangan kong mamahinga. Ay magpapahinga muna sa trabaho. Hindi ko alam na sobrang tagal pala nito guys na gumaling. Ayon sa mga nakaka-experience nito, umaabot ng 2 o 3 linggo bago gumaling. At yung iba nga daw lagpas ilang buwan. Kaya sobrang nag-aalala ako kasi mahaba na naman yung pahinga ko. At syempre, apektado dito yung hanap buhay. So, noong nag-proceed na sa payment, ito yung isa sa nagpabigat sa akin, yung bayarin. Kasi hindi na pala magagamit yung hukensyo ko, yung health insurance. Kaya namroblema talaga ako guys kasi umabot ng 13,000 yung bills ko at hindi pa kasama dun yung gamot. Buti na lang may nag-advise sa akin na itry ko daw makiusap. So sinubukan ko yung paawa effect na kung pwede sa pagbalik ko na lang bayaran yung kulang kasi hindi nga aabot yung pera na pambayad ko. Pero alam nyo ba guys, share ko lang guys sobrang galing ng sistema nila dito kasi alam nila na bibili pa ako ng gamot. Ang sinabi ko kasi nasa 10,000 lang yung kaya kong bayaran. Nawala na sa isip ko yung bibili pa ng gamot. Kaya ang sinabi sa akin na magbigay na lang daw ako ng 5,000. Tapos sa pagbalik ko na lang daw bayaran yung kulang. Then yung gamot daw kasi may kamahalan. Kaya magkulang daw yung pera ko. Kaya sabihin ko daw dun sa pharmacy na hindi sapat yung pera ko. Kaya kung okay lang, wag muna ilahat yung gamot. Kalahati lang muna bawat gamot. Yung serbisyo at pagtrato nila sa mga pasyente, sobrang napaka-humble at ramdam mo talaga yung malasakit. And by the way guys, yung inabot pala ng gamot ko, halos na sa mga 6,000 din. At buti na lang sinundo ako ni Sensei. Bago ko tatapusin ang video na ito, nais ko lang sabihin sa mga taong may tampo at nag-iba ang tingin nila sa mga kamag-anak o kakilala nila na nasa abroad, huwag nyo po bigyan ng comparison at mamasamain kung kayo po ay hindi na pagbibigyan. Kasi ang totoong laban namin dito sa abroad, yung cost of living. Kaya hindi mo pwedeng sabihin na nakapag-abroad lang, naging madamot na. Sadyang inuuna lang namin yung mga priority, lalo na ang pamilya, bago yung ibang tao. Minsan halos wala nang natitira para sa sarili namin Kaya bago humusga, unawain muna ang damdamin ng ibang tao. So yun lang, mite ko rete, arigatou gozaimasu. Yan